Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto. Alright, welcome back mga Kaspiro. Panibagong episode ng ating pamamana. Samahan nyo kami ni Ildin Manak po sa aming pamamana ngayong araw, kung saan nakasumpong tayo ng maraming blessings. Good morning mga Kaspiro. Panibagong araw, panibagong live. May bagyo ngayon, pero hindi lang tayo lalayo masyado. Sa mga nagpapa-shoutout po ay nasa dulo po ng video natin. Baka nagtatampo kayo na hindi kayo nasa-shoutout at hindi ninyo napapatapos yung ating video. Ngayon po ay may kasama tayo ngayon, si Ildin Manak po, yung dati ko na rin nakasama sa laot. Subukan namin ngayon kung ano magiging blessing natin ngayong araw. Sana makauwi kami ng ligtas, makauli kami ng marami at makaulam tayo ng masarap. Let's go! At dahil nga maganda yung panahon, malaki yung dagat, kaya hunting natin muna ngayong araw ay pelagic. Isa pa ay maaga pa, sakto pa sa oras para kumain sila ng mga bait fish. Habang naglo-load ako ng aking pana ay meron 2 pirasong king mackerel o tangigi na dumaan, kaya hinabol ko kaagad. Lakas agos. 2 kilowatt. Maliliit ba? Baiklah. Lakas ang agos din, mahihirapan ka. So, kaya ko na ito. Matapos kong mailagay sa bangka yung una nating king mac, at sa muli kong pag-load ay meron ulit ako nakitang nakahinto, kaya tinapatan ko para ma-meet natin yung tamang distansya. Napakagandang panimula ito mga Kaspiro. Hindi nga lang kalakihan yung mga king mac na ito mga Kaspiro, pero sayang din kasi kung papalampasin natin. Pangalawa.
sinubukan ko ulit na mag-abang ng pelagic, pero sa panahon na ito ay ilang bisis na akong umikot at wala na akong nakita. Kaya sa dive natin na ito, nag-ambush na ako at ang naging target natin dito ay yellow spotted rabbit fish. Hanggang sa paunti-unti nang lumayo at nawalan na ako ng pag-asa na makalabitan natin, pero mamaya-maya ang kunti ay biglang bumalik na mabilis, kaya nabigyan tayo ng magandang pagkakataon. Kailangan lang talaga ang doble-dobleng pag-iingat sa isda na ito. Masakit kapag nakatinik ito. Pagkatapos kong matanggal ay tinuhog na yan ni Ilden sa aming buya. Next dive dito sa parting rawis ng bahuran na ito ay napakaraming yellow spotted rabbit fish, kaya lang ang visibility naman ay malabo na. Pero walang kaabog-abog nang biglang sumugod yung napakaraming yellow spotted rabbit fish at sa hindi inaasahan ay naka-double kill tayo. Patyambang tira lang dahil hindi halos makita. Mahirap lang ito tanggalin mga kaspiro dahil magkabilaan na isda, kaya kailangan mag-ingat tayo ng gusto. At natagalan nga akong matanggal ang dalawang isda na ito. Inat ko na lang yung ibang mga parte ng video dahil mahaba na masyado. Kabila ng malabong visibility ay sinubukan pa rin natin na maka-score ulit. Muli kong binaba yung parte ng rawis ng bahuran na ito at sa pagsisid ko dito ay unicorn fish yung aking nakita, pero hindi ganun kalakihan. Kaya lang masarap na inihaw, kaya pinana ko na rin.
Meron pa akong napanang Harlequin sweet leaf sa area na ito, pero hindi ko na sinama yung video gawa nga ng napakalabo na ng visibility. Pagkatapos nito ay lumipat na kami ng ibang spot. Panibagong spot mga kaspiro. Sa pagbaba natin dito ay napakarami tayong pwedeng mapana, pero mga undersize at isang good size na slender unicorn yung aking napusuang panain. Sinubukan ko rin mag fish call dahil dito natin napana nakaraan yung Diamond Trevally na nasa previous video na natin. At ito nga binigay na yung distansya nating hinihingi. Kaya tuluyan nating napana yung slender unicorn. Next dive, dito naman ay silver drummer naman yung ating napitas. Napakahirap maka target lock dahil napakalilikot ng mga isda na ito, yung tinatawag sa aming ilak at danoy naman sa ibang tawag. Buti na lang ay lumapit ng gusto, sa kabila na nabuhol yung ating monoline ay talagang inabot pa rin siya. Yung slender unicorn at yung silver drummer na ito ang nagustuhang ulamin ni Ildin, kaya ito ang pinaiwan niya. Sa next dive natin ay red bass o yung tingalon, at bangbangin naman sa ibang tawag yung ating target sana dito, pero mayroong malaking pawikan kaya umilap at tuluyang umalis. Kaya naghanap na lang ako ng ibang target hanggang sa natanaw ko dito yung coral trout na oversized na. Hinintay ko rin sana yung pagkakataon na makalayo siya sa bato, pero hindi tayo nabigyan ng magandang timing dahil wala tayong ibang choice, nasa taas tayong area, kaya kinalabitan lang natin. At dito nga mga kaspiro ay hindi niya naitakbo yung ating shop, kaya nakilo yung parte ng flapper at nahirapan akong ituwid ito. Malaki kasi ang posibilidad na mabali yung ating flapper kapag biglain lang natin ang tuwid. Kailangan ito ay dahan-dahan lang talaga, kaya tinuwid namin ito sa bangka. Ibang area na ito mga kaspiro. Dito naman ay coral trout din ang ating nasa lubong. At maganda yung kanyang pagkakatama, bull's eye.
Sa mga isbakan ay nabibili ito ng mahalang kilo, parang 360 kung hindi ako nagkakamali. Pero wala ditong isbakan sa amin kaya nabili pa rin ito ng tag-100 ng kilo. Hapon na nung mga oras na ito, at sa pag-dive ko dito sa baba na parte ay nasurpresa tayo ng napakaraming golden trevally. Hinintay ko sana yung timing na double kill pero malalayo ang agwat ng bawat isa sa kanila kaya nagpasiguro na ako ng isa. Hindi na ako pumili dahil pare-pareho rin naman ang laki. At shout out po sa anak ng buyer natin sa palengke na bumibili na si Iron Sinamban at sa kanyang mama na si Ate Lerma. Yan, nanonood sila ng ating mga video. Maraming salamat. At maraming salamat din sa nagbigay sa atin ng rubber tube na ginagamit nating sentro sa ating pana na si Bro Sisid. Ayan, maraming salamat bro. Ganun din kay Reniel Ruba naglilido. Maraming salamat pa rin sa patuloy na pagpapahiram ng ating underwater camera na ginagamit. At ito na yung naging huling isda natin para sa araw na ito. Pagkatapos nito ay sumirit na kami pa uwi. Hapon na rin kasi at solved na yung blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Bukod doon ay pinagbigyan na rin natin ng pagkakataon yung bagong dating na nangangawil. Alright, nandito na kami sa tabi. At yung binigay sa ating blessing para ngayong araw. Ito lang yung aming kinaya. Nakahirit pa tayo ng golden trevally sa last na spot. Kung hindi lang sana lumabo at hindi dumating yung nangangawil, ay siguro makakadagdag pa tayo. Yung mga kingmak ay mga bibi pa. Pero pwede na. Let's go sa palengke para malaman natin kung ilang kilo ang aabutin.
isang piraso lang yung pinaiwan natin mga kaspiro kasi may ulam tayo na eto, may karning baka hindi naman maubos, kaya eto isang piraso lang. Let's eat, wala pa rin kaming ilaw. Shoutout po mga kaspiro, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa mga solid supporters at sa mga silent viewers. Maraming salamat po kay Sir Satur Pepe. Sabi niya shoutout sa anak niya si Eye Sabinis at si Manny Pepe. Ganon din kay Michael Pepe. Maraming salamat po sa Pepe family from Matalom, Leyte. Watching from Binondo, Manila. Maraming salamat po. Ganon din kay Johnny Jake 10, Listo Paul, Kasalom TV, Reynaldwin Sumiyaya, Danilo at Chods Prince Adalim, kay Carinyo Kayadong. Shoutout din kay Jasper TV, Roldan Inot. Ganon din kay Romel Navarrete, maraming salamat po sa suporta. Kay Jan Aril Dimol, Alfredo Akain, Tarsaning Palawan, Nixon Echon ng La Union, John Mar Espanya, Fishing and Cooking with Lakay, maraming salamat po. Kay Juleto Caesta, kay Pain Expert One Life History, maraming salamat po. Shoutout din kay Smiling Golden Retriever. Shoutout daw kay Pablo Alaw ng Paranaque City. Kay Mix Channel, maraming salamat po. Ganon din kay Bruce Sisid, kay Joseph Cantar. Shoutout din po kay Ruby Lara, Gloria Bedal, Denise De La Cruz and family. Ganon din kay Gospel Psycho, Christian Spiron and family. Kaya Arbok TV, maraming salamat po. Buyet Villacorte. Antabay po tayo sa sunod nating video. Maraming salamat po ulit. Kita-kita po tayo muli.